Hi guys! Ayan, welcome again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested sa private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko. Message lang kayo. So, by the way, tignan natin, kanina bang love reading yung masasagap natin ngayong araw. Meron tayong 9 of Swords. Naku. Yung person mo, guys, ay nagkakaroon ng sleepless night. Sobrang hirap na hirap siya sa pag-iisip ngayon. Tignan natin, bakit ha? Oh, di ba? May umalis, oh. Feeling ko mukha matagal nagtiis, nagtimpi, nagpakamartir dito sa relasyon na to. Then, siguro nag-decide ka na umalis or parang tapusin na to. Pwedeng natapos na yung relasyon nyo sa haba ng panahon ng pinagsamahan nyo. Ngayon guys, pwedeng nagkakaroon ng regret yung person mo. Actually, same lang kayo. Pwede ikaw din. Nahihirapan ka dito. Siyempre, paano ka magsisimula ulit? Marami kang kino-consider dito, no? So, feeling ko sa'yo, yung attachment kasi yun yung parang ang hirap mag-detach doon kung ano yung mga nakasanayan mo ganyan. So check pa natin additional message. Additional message. Oops, wait lang guys, nalaglag yung card. So Wheel of Fortune. Actually, may mga pagkakataon na parang naalala mo siya sa lugar na pinupuntahan mo, sa mga pabango. Parang laging may sign na nandun siya or laging may mga dahilan na nagpapaalala sa'yo tungkol sa kanya. Pero Wheel of Fortune ka na dito eh. Tinatry mo na, I think, tinatry mo na mag-move on. Sinusubukan mo na kalimutan na yung mga nangyari. Kasi, eto na yung bagong buhay mo eh. Eto na yung mga nakasanayan mo. So, nakikita kita na someone na pinapalakas mo talaga yung loob mo dahil may mga dahilan na para maging malakas ka. Okay, hindi na to para sa'yo lang. Tingnan pa natin, guys. So, I think pinipilit mong kayanin. O iba sa inyo, guys, pwedeng nandiyan pa rin sa relasyon. Trap pa din kayo, hindi kayo makaalis. Medyo mahirap to, no? Kasi parang ang dami mo ng sacrifice dito. Lahat ng pangunawa, pwedeng masyado ka rin guys. Parang tinitipid. Pwedeng mapifeel mo na parang yung person mo guys ay hindi masyadong nagiging responsible, no? So parang nandun ka sa point na ginagawa mo ang lahat ng pag-unawa, pag-a-adjust, no? Masyado mo siyang natotolerate na gumawa ng mali. Kasi nga pinababayaan mo siya, lalo na kung paano mo siya kontrolin sa pera, pwede kasing hinayaan mo sa kanya. 'Di ba? So, nangyayari guys, naaabuso niya 'yon kasi pinagbibigyan mo, binibigyan mo siya ng kalayaan, no? Tingnan pa natin, additional message. Additional message, kanina po itong love reading. Meron tayong The Empress. So guys, ito namang The Empress, pwedeng may cheating na to. Yung iba sa inyo guys, pwedeng may bisyo yung person mo. Kung bakit parang walang nauuwi na pambudget sa inyo. Though ikaw kasi ang gusto mo dito is maging responsible siya. So may mga bisyo yung person mo guys na hindi niya kayang tantanan. Kung makita mo The Empress, kumbaga parang maayos naman pagdating sa pera eh. Empress na to eh. Sabihin, abundance, may good news, may magandang nangyayari. Pero hindi nagiging thankful yung person mo. So, pwedeng eto guys, may ibang taong tumutulong, may ibang taong, paano ba, may ibang taong tumutulong sa inyo, sa halip na dapat yung person mo. Though, nauunawaan mo naman din yung sitwasyon niya, pero syempre kasi, kailangan niya nang i-consider yung pamilya nyo. Kailangan niya nang i-consider yung mga responsibilidad niya. Ikaw kasi, grabe yung depression mo dito. Sobrang hirap ka na dito. May mga bagay na parang hindi mo na kinakaya pero kailangan mong kayanin, hindi mo kailangan sukuan, kailangan mo lumaban, kailangan mong kayanin. Ganun po yung pinapakita sa akin dito, okay? So, check pa natin.
Additional message. Oops, meron tayong, the moon. Ang daming tinatago sa inyo guys ng person mo. Ibig sabihin may mga lihim pa siya na hindi niya ganun ino-open sa inyo. Then may mga pagtakas pa siya rito. Ibig sabihin may mga maling ginagawa tong person mo. Okay? Na hindi mo na to namamalayan. Ibig sabihin pwedeng gumagawa na siya ng mga kwento. Gumagawa na siya ng mga dahilan. Actually, itong relasyon nyo na to guys is parang pasuko na to pero pinipilit pa rin kasi guys tong ilaban, no? Since the moon energy to, siguro kailangan ikaw na mismo yung makatuklas. Kailangan mo mag-explore kasi pwedeng alam na ng mga tao sa paligid mo pero ikaw hindi mo pa alam yung ginagawa ng person mo. Kasi masyadong ginawa kang bibit-pingin ng person mo. Ganon, ginawa kanyang bingi, pipe, bulag sa sitwasyon. So, wala kang pwedeng maramdaman. Parang siya na bahala. Andiyan ka lang. Ganon. So, check pa natin, guys. Additional message. Oops. Meron tayong The Emperor. Ayan, parang magaling pa yung person mo pagdating sa mga kaibigan. Mas natutulungan niya. Yung tipong kailangan nyo guys, pero parang naipapangutang niya pa sa ibang tao. Nakakagawa siya ng paraan para sa problema ng iba. Pero pagdating sa inyo guys, pagdating sa pamilya nyo guys, parang hindi niya masyadong nakikita kung ano yung issue, kung ano yung problema. Parang ano ba, hindi ka ba naaawa? May awa ba siya? Parang, alam mo yon, ikaw na lang talaga yung makikiramdam dun sa person mo. Ikaw na lang talaga yung parang mag-a-adjust talaga sa kanya. Okay, so check pa natin. Additional message. Additional message. Oops. Meron tayong the world. 'Di ba? So, ikaw hindi ka ganun kasi nag-o-open sa family mo, sinasarili mo lang. Napakahirap kasi wala kang mapagsabihan ng problema mo. Kumbaga parang masyado kang napupuno dito. May mga pagkakataon guys na parang may mga nilook forward ka sa past na parang ba't sa dami, ba't ito yung napili mo, ba't sa dinami-dami, dito ka bumagsak. Hindi mo nasala ng maayos, okay? Hindi mo napili ng maayos yung magiging partner mo. Tapos ngayon, mukhang nilagay ka niya sa problema. Nagsinungaling ata sa inyo guys para makuha ka. Ganon kanya inakit May mga kasinungalingan siya dito. Okay? Gumawa siya ng fantasy niya. Alam mo yung, para makuha ka niya, parang may mga naging may mga dagdag bawa siya dun sa kwento tungkol sa background niya. Okay? Check pa natin. Meron tayong 3 of Wands. Oh. Alam niyo, sinasabi dito, pahinga ka muna. Masyado nang nakakaubos ng energy yung sitwasyon na meron ka ngayon. Na parang kahit sinong tao, hindi kakayanin itong sitwasyon na kung nasan ka ngayon. Pero ikaw, parang kinakaya mo. Siguro kailangan mong pilitin kasi may mga anak nga kayong kinoconsider dito. Okay, tignan mo May mga anak na kayo pero yung person mo guys is parang open pa rin siya sa ibang tao. 'Di ba? Open pa rin siya sa problema ng ibang tao. Kayo may sarili rin naman kayong problema dito. Okay, feeling ko guys masyado ka ring stress pagdating doon sa mga anak mo. Siguro parang naawa ka. Minsan nakokonsensya ka kasi yung galit mo is nabubunton mo sa kanila. 4 of Cups energy. Tignan pa natin guys. So 3 of Wands. Ayan, parang nag-hold back ka talaga. May mga pagsisisi pero parang hindi ka na rin nagsisi. Alam mo yung pakiramdam ng ganon? Yung tipong nagsisi ka siguro sa kayo mong partner pero hindi ka na nagsisi dahil sa mga anak nyo. Okay? So siguro sa buong desisyon mo, isang magandang nagawa mo dito is yung piliin siya dahil sa mga anak nyo, hindi dahil siya mismo. Kasi ramdam mo yung pagkukulang niya
Ramdam mo na parang hindi niya pinaramdam sa inyo yung stability. Okay? Tingnan natin. Additional message. Meron tayong Ten of Wands. Diba, structure. So, alam niyo, parang ikaw pa talaga yung bumubuhat sa kanya. Ikaw talaga yung umuunawa sa lahat ng sitwasyon. Sobrang haba ng pasensya mo dito sa taong to. Sobrang lawak ng pangunawa mo sa taong yan. So, ganun kita nakikita dito. Tignan natin. Alam nyo guys, sa isang pagpapamilya, pag pinili nyong magsama, hindi lang dapat isa yung pumapasan. Tingnan mo naman, oh. Ikaw lang yung nakapasan eh. Haligi siya ng tahanan, di ba? Ikaw yung ilaw ng tahanan. Or pwede sabihin na natin guys na, ikaw yung haligi, siya yung ilaw ng tahanan. Pero tignan mo, isa pa rin yung bumubuhat dito. Dapat, parehas kayo. So, yun nangyayari guys. Pagpapakumbaba, nauubos na. Ganun yung nakikita ko. Parang gusto na lang sumuko, makipaghiwalay. Tapusin na lang to, wag nang pahabain pa. I mean, wag nang patagalin pa tong relasyon na to kasi mas nakikita nyo, mas nagiging irresponsible siya. Meron tayong Six of Swords. Okay, ayan no, paalis ka na oh. So, iba sa inyo guys, pwede nakaalis na. Yung iba naman sa inyo guys, paalis pa lang. Parang ganon. So, again, check pa natin. Meron tayong Five of Cups. So, alam nyo guys, kung makikita nyo guys, so, alam mo parang gusto mong magsisi na parang hindi na rin eh, nandito na rin ako eh. Parang ganon. So, feeling ko ikaw yung pinaka-responsible dito sa buong pagsasama na to. Ikaw yung parang mas nagmamahal, mas gusto mong i-save yung relasyon. Ikaw yon, ikaw yung mas nagpapahalaga. So, sabi nga nila guys, kung sino yung mas consistent na pahalagahan yung pamilyang to, yung relasyong to, minsan, sila pa yung mas nasasaktan. Mas sila pa yung mas nakikita nila kung ano yung pagkukulang, pagkakamali, kasi sobrang responsible lang talaga kayo. Actually, ganun talaga kayo lumaki. Yung person nyo lang talaga yung hindi, no? So, by the way, check natin additional message. Meron tayong King of Swords. Ayan, King of Swords. So, ito naman guys, King of Swords, pagpaplano to. So, siguro lagi ka pinapangakuan ng person mo or kinokonsensya. Ang dami niyang sinasabi na parang kesyo magbabago na siya, di niya na uulitin, wag lang siyang iwan. So, ikaw parang nagigil trip ka ng person mo, no? Parang may pangkokonsensya. So, ikaw parang nakokonsensya ka naman dito. Okay? Okay, check pa natin. Parang ang dami niya kasi guys pinaplano. Check pa natin guys, additional message. Nag-e-enjoy pa kasi sa buhay yung person mo at saka parang may mga bisyo siya eh. So, siguro kasi ikaw, ang kinoconsider mo na lang dito is hindi yung dahil mahal mo siya or mahal ka niya or magmahalan kayo. Ang pinaka-kinoconsider mo dito is yung mga anak nyo nga. Kasi, nagkakaroon kayo guys sa parang nagigilty kayo na hindi nyo ma-provide yung pangangailangan ng mga bata. Nandun ka eh, bilang isang magulang, nahihirapan ka, nasasaktan ka. Lalo na parang pag napifeel mo na ikaw yung nagmamahal, tapos parang napapabayaan ng person mo. Though, nakikita nyo naman guys sa pagbabago, nakikita nyo naman yung sacrifice ng person nyo. Pero may pagkakamali eh, may kulang, no? Tignan natin. Meron tayong Seven of Pentacles. Ayan, Seven of Pentacles naman guys. Ano to eh, parang effort, no? Nakikita mo naman yung effort niya. Pero minsan kasi guys talaga hindi sumasapat. Parang nararamdaman niyo na parang sarili niya lang talaga yung iniisip niya or nire-rescue niya. 'Di ba? So by the way, check pa natin. Oops. Meron tayong Two of Swords. Ayan, Two of Swords.
So, ito naman guys, siguro kasi kinukonsider mo nga yung mga anak, ayaw mo ng broken family, kaya parang pilit mong binubuo to. Okay? So, pwede kasi guys na hinihiling din ng mga anak nyo na parang, or hinahanap ng mga anak nyo, or ng anak mo, yung person mo, or ikaw na mismo yung parang naaawa na parang kailangan niya pa rin nung magulang. Kailangan niya pa rin, deserve niya na ma-experience yon. Pero malay niyo naman guys, kayo lang pala yung may gusto nun. Tapos okay na pala sa mga anak nyo. Okay na pala sa anak mo. Open-minded naman siya doon sa bagay na yon. Pero kiniklaim nyo na ito yung kailangan ng mga anak nyo. Pero sabi ko nga dito guys, paano kung ikaw lang pala yung may gusto nun? Yung partner mo nga parang ramdam mo bumibitaw eh. 'Di ba? Though mahal ka ng person mo, hindi ka naman niya kayang iwan eh, pero hindi niya kasi guys talaga kaya umalis pa dun sa pagiging binata or dalaga kasi parang gusto pa talaga niya guys mag-explore. Check pa natin, additional message. Let's turn mistake into lesson. Ayan. 'Di ba? So, sinasabi lang dito guys, sa halip na isipin mo na pagkakamali dito, bakit hindi mo na lang isipin na baka lesson ito para sa inyo. Okay? Baka lesson to na nangyayari sa inyo na parang kailangan meron kang kapulutan na aral dito sa bagay na to. So, alam nyo guys, naniniwala ba kayo na pag merong mabigat na nangyayari sa buhay nyo, ang kapalit niyan guys is possible na blessing. Okay? Ang kapalit niyan guys is mas maganda. Malay nyo yung person nyo yung nagpapabigat. 'Di ba? Check pa natin. Meron tayong respect begins with me. So, ayan. Alam nyo guys, may opportunity na paparating sa inyo. May blessing na paparating. Meron tayong let's rewrite our love story together. So, yung person mo guys, gusto niya nang magsimula ulit kayo ng bago. Pwedeng lagi niyang sinasabi na ganun. Pero hindi niya naman guys talaga maramdaman na parang willing siya magbago. Sinasabi niya pero hindi naman siya nagiging consistent doon. Sinasabi niya na magbabago siya pero yun na nga. Parang napupuno na lang din talaga kayo kasi wala naman siyang isang salita, no? Hindi niya naman tinutupad yung mga sinasabi niya na magbabago. You know, I miss who we used to be. So, parang namimiss mo siya kung ano at sino siya dati. Ngayon kasi sobrang layo niya na sa dati. Parang sa halip na nagbabago, daw may pagbabago, nakikita mo naman, pero parang palala siya ng palala, no? Meron tayong I choose us over and over again. So, ayan, di ba? Hindi kanya pwedeng, sumbatan kasi pinipili mo siya ng paulit-ulit. Kahit na wala nang dahilan para magstay dito. Nakikita ko na nawawala yung bloom, no, nung relasyon. Yung tipong para kayong bulaklak na unti-unting nalalanta. Nawawala yung tingkad. Hindi siya pamukadkad, guys. Okay? Parehas na kayo, guys, hindi nagiging masaya. Sa totoo lang, no? Or baka ikaw lang. Ikaw na lang talaga yung hindi masaya yung person mo kasi guys nag-e-enjoy. So parang ramdam mo na yung pagpapabaya niya dito. Love takes effort from both of us. Diba? Yun lang din naman yung gusto mo eh. Yung mag-effort kayong dalawa. Hindi yung isa lang talaga yung gumagalaw. Doon nag-e-effort naman nga siya. Pero kulang kasi parang pansarili niya lang talaga yun. Check natin. Additional message. Meron tayong together we are unbreakable, 'di ba? So sinasabi lang dito guys na ayaw niya masira kayo. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa. Pero yun na nga, magsisimula talaga sa kanya yan. Effort, hindi niya dapat sinasabi lang. Okay? Dapat meron siyang effort na ginagawa dyan. So titignan pa natin guys. Ano yung gusto sabihin ng person mo sa'yo? Okay? Pick muna natin to guys. Oops. So, ano yung nararamdaman ni person? Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo?
Oops. Ayan, no? Ano kasi yung lifestyle niya, hindi niya kayang baguhin, no? Pwedeng nagiging mayabang siya sa ibang tao. Okay? Or nagpapakitang gila siya sa ibang tao. Wag lang masabi na ito yung buhay niya ngayon. Di baling hindi niya kayo tignan mo naman, no? Sa ibang tao, eng, napakagarbo niya. Sa ibang tao, guys, is sikat siya. Kilala siya bilang matulungin, maasahang kaibigan, malalapitan. Pero pagdating sa pamilya nyo, guys, oh, Eight of Cups. Hindi ka na natutuwa doon sa mga ginagawa niya. Kasi ikaw, ang dami mong plano dito. Okay, sobrang dami mong plano. Parang, ikaw lahat ang pumapasan. So, madami kang sacrifice na ginawa dito, guys, no? Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong Five of Swords. Five of Swords. So, ito naman, guys, Five of Swords. Yung malinaw na pinapakita sa akin dito is parang something na mahilig pa siyang maglaro. Sugal to eh. Okay? So, pwedeng hindi na talaga, hindi kanya masyadong kinukonsider. Inisip niya kasi dito, nandyan lang naman yan. Hindi susuko. No? Inisip niya na parang, nandyan ka lang naman, di ka naman naalis. Ganon. So, hanggang salita ka lang, di mo yan gagawin. Kaya siya ay naglilibang pa rin. May sugal, no? Piling ko nagsusugal yung person mo. Baka di ka aware doon. Or baka kung aware ka, is nagbubulag-bulagan ka. So, anong nangyari? Parang tinotolerate mo, di ba? Tignan natin, additional message. Okay, paano ka nakikita ng person mo? Ace of Swords. Matalino. Practical. Mahusay ka. Ganon kanya nakita. Pero isipin mo, guys, ikaw itong merong magandang plano. Ikaw yung wise. Pero ikaw yung, parang baligtad eh. Dapat siguro siya na lang dun sa bahay. Ikaw na dapat yung kumilos. Kasi, kung aasa ka sa diskarte ng partner mo, promise, parang walang mangyayari. Ikaw kasi maganda yung mga plano mo. Okay? Meron tayong Five of Pentacles. Di ba yan, no? Laging masama yung loob mo sa kanya. Though nararamdaman niya yun, guys. Yung init ng ulo mo sa kanya, yung inis mo sa kanya, nararamdaman niya palagi yun. Oops. Meron tayong Seven of Wands. Sa dami ng tanong mo sa kanya, wala siyang sinasabi. So, pili niya dito, ang dami mong tanong sa kanya, pero parang mas pinipili niya maging tahimik. Hindi siya masyado, guys, nagiging open sa kung ano talaga yung issue yung dalawa. Hindi niya, feeling ko, hindi niya talaga kino-consider yun, no? Kasi Seven of Wands to eh. Nasa sense ko dun sa person mo na parang may mga tinatago talaga to. May mga iniiwasan siya. Ramdam ko dito sa card. So, nararamdaman niya na parang may alam ka na, may duda ka na, inaalam mo na ano na ba talaga yung problema. So, siguro kailangan mo dito mag-imbestiga. Kasi pwedeng hindi ka aware sa totoong ginagawa ng partner mo. Feeling ko kasi maraming utang, sugal. Yan yung isa sa nakikita ko dito. Masisira talaga ng sugal ng pamilya nyo. Ano yung mga planong gagawin niya? Meron tayong Ten of Pentacles. Meron tayong Eight of Swords. The Hangman. Puro happy-happy lang din naman yung gusto niya eh. Pero alam niyo guys, nakikita niya kasi sa ibang tao. So, gusto niya rin naman daw maging masaya yung pamilya niyo. Pero nakikita niya kasing masyadong komplikado. Tapos yung inggit niya sa ibang tao, sa kagustuhan niya kasi guys na ma-overcome yung sitwasyon na meron niya ngayon, naiiwan niya kayo. Sarili niya na lang talaga yung iniisip niya. Sa totoo lang guys, I think wala nang patutunguhan. Baka kailangan iwan mo na nga lang yung person mo. Kasi
masyado siya nagiging selfish, no? Tingnan natin. O, di ba? Madalas ginagaslight ka niya. Napapaniwala ka niya hanggang sa parabang nagda-doubt ka na dun sa sarili mong paniniwala na baka nga tama siya at mali ka na naman, no? So, napapaikot ka niya. Parang medyo nagigilty ka rin at the same time. You're so smart. Matalino ka. Huwag mong hayaan na matalo ka ng taong magaling magmanipula. Totoo yan guys, no? Pag matalino kang tao, wala kang laban pag manipulative yung paharap mo. Pag marunong mang-gaslight. Kaya dapat matalino ka rin at marunong ka din mang-gaslight. At ibalik mo sa kanya yung panggigil trip na ginagawa niya sa inyo. Dapat marunong kang lumaban. Ayan, mag-run away. Pag, guys, sa totoo lang, kailangan nagra-run away ka na dito. Si person mo kasi guys, ramdam niya na gusto mo na sumuko dito. Kaya nga madalas ginagaslight ka niya. Kasi nakikita niya matalino kay. Okay. Tignan pa natin. Additional message. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Why do we have to be apart? I wish you were mine. And do you love me the way I love you? O, diba? Mahal ka naman daw niya. So, ang gusto niya kasi guys, para siyang binibaby, para siyang bata. Yun yung nakikita kong gusto niyang gawin mo sa kanya. And ikaw, matured ka. Ikaw yung mauubos sa taong to. Zodiac sign is Cancer, Gemini, Aries, Virgo, Leo, and Taurus. Meron tayong Libra, Pisces, Aquarius, Gemini, Taurus, and Capricorn energy last one. Gemini, Cancer, Aquarius, Pisces, Libra, and Scorpio energy. Check pa natin. So, dun tayo sa side mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo? O, diba? The Tower na eh. Wala na, tapos na to. Pwedeng ang tagal mong nag-aantay para may magbago sa kanya. Siya din mismo yung naging daan para masira yung pamilya nyo. Kasi hindi na sapat yung pagiging martir mo dito. Inantay mo naman siya magbago eh. Meron tayong Temperance. Ayan o. Maraming gulo yung person mo na pwedeng nai-involve ka din. Kung baga nadadamay ka sa mga gulo niya. Minsan ikaw yung nagkakaroon ng issue. Hindi po simula ng magkaroon kayo guys ng relasyon, parang hindi ka na naging masaya. Okay? Ang dami mo nang sinasacrifice dito. Madalas parang umiiyak ka mag-isa. Sobrang lungkot. Nilalaban mo, nililihim mo sa pamilya mo. Wala kang mapagsabihan. Page of Pentacles. Gusto mo magtrabaho, gusto mo kumita ng sarili mo. Ngayon kasi wala kang ibang choice kundi magstay dito. So again, check pa natin. Check pa natin. Additional message. Ano yung dapat mong gawin? Ten of Swords, ipahinga mo daw yan. Oo, tas maglaylo ka na sa kanya. Iiwas mo na yung sarili mo. Siguro silent quitting yung gawin mo. Knight of Swords, gawin mo masaya yung buhay mo, no? Life is too short, tas pinipili mong maging malungkot. Hinahayaan mo na lang siyang gantunin ka niya. Hinahayaan mo siya na bugbugin ka niya ng problema. So, meron tayo guys mga LGBTQ+ dito. So, I think ikaw ay may pagka-bisexual, pero may family ka, no? Or pamilya na kayo, na binuo. Zodiac sign, tingnan natin. Meron tayong Sagittarius, Virgo, Leo, Capricorn, Taurus, and Aries energy. Leo, Capricorn, Libra, Sagittarius, Virgo, Scorpio, Aries energy, last one. Oh, parang paulit-ulit to guys, oh. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Cancer, and Scorpio energy, Gemini, Aquarius energy. So guys, ayun yung mga malalakas na zodiac sign mo dito. Okay? So by the way guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.